Kumbento po natin, tad-tad yan ng CCTV. Tad-tad yan, sa hagdanan lang. 2, 3 CCTV yan eh. Pwede namang isa eh. Walang po pwedeng makapasok ng kumbento. Hindi rin ako po pwedeng makalabas ng kumbento nang walang nakakaalam kasi gusto ko mabantayan ako. Wala sa isip ko, napakawala sa isip ko na magpapanik ako ng babae. Yung van na sinasakyan ko, hindi tinted yun, lalong-lalo na sa harapan. So makikita mo yung kasama ko. Pag lumalakad ako, lalong-lalo na kapag malayo, lagi akong may kasama, mga kaibigan ko. Madalas kung saan ako pupunta, alam yan ng nanay ko, ng pamilya ko, lalo tigit ng sekretary ko, si Ate Cynthia na parang kapatid ko, parang nanay ko. Minamarapat kong ganun kasi gusto ko na mabantayan ako. Lahat ng kasalanan ay maikakategorize sa 3 lang. Masamang nais o naisin ng katawan, hilig ng katawan, pagnanasa na nakikita ng mga mata, at yabang ng buhay. May saktong bersikulo o aral ng Diyos para sa pinagdaraanan nating lahat. I tell you, tamad lang tayong magbuklat. About a month ago, tinext ako ng kaibigan kong si Engineer Nilson Pedro. At nung unang mabasa ko yung text niya, medyo kinabahan ako. Kasi ang sabi ba naman niya, dun sa unang message niya, kaagad-agad, Father, nabalitaan mo na ba? Nakalulungkot naman. Sabi ko, Engineer, ano yun? Nabahan ako. Ka-reply sa akin, Father, wala na raw sina Dominic at Bea. Hiwalay na. Hindi na matutuloy ang kasal. Sabi ko, Engineer, ano ba yan? Kala ko kung ano na. But seriously, kakalungkot naman talaga. Kasi umasa rin naman tayo na sila na. Kasi nga, engaged na. Dito papasok yung lakas ng loob, yung mga gustong mag-engagement ring ng mura lang. Kahit na 299 lang, at least, matutuloy naman. Pero, ano nga ba ang dahilan? Hindi pa natin talaga alam. Kasi hindi pa masyadong tinutumbok ni Boy Abunda, Ogie Diaz, Christopher Min at Sian Gasa. Pero, isang bagay ang sigurado ko, yung nangyaring mali sa pagitan ng dalawa. Ano man yon? Nangyari na yon. Naulit na lang sa kanila. Kasi pagdating sa pagkakasala, wala namang originality ang demonyo eh. Yun at yun pa rin eh. May nauna ng babae, may nauna ng lalaki, may nauna ng nasira sa pera, may nauna ng nagbisyo, nasira sa droga, sa sugal. May nauna ng ang pinarioritize ay trabaho, negosyo, at hindi ang pamilya, etc. May nauna na. Ganun lang naman yun ang cycle ng kasalanan. Paulit-ulit lang. Tingnan po ninyo sa ating mabuting balitang napakinggan. Ito ay tungkol sa panunukso ng dyablo kay Kristo. Walang detalye ang sinabi dito. Pero kahit walang detalye, in one way or another, malalaman din natin kung papaano tinukso ng dyablo si Kristo. Kung alam lang natin kung papaano tinukso ng dyablo ang unang tao. Genesis 3 verse 6, ang sabi doon, ang punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos na galawin ni Eva at ni Adan, nakita ni Eva at ito'y maganda, kahali-halina sa paningin niya. Lust of the eyes. Naisip niya tuloy, mukhang masarap ang bunga. Masarap yatang tikman. Lust of the flesh. At naisip niya, totoo yata yung sinasabi nung ahas. Magiging Diyos din ako kapag kinain ko ito. Sin of pride. O diba? Ganyan tinukso ng dyablo si Kristo. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Diba Tom Jones ka? Nagugutom ka eh. Lust of the flesh. Nakikita mo yung mga kahariang yan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan na akin yan. Lust of the eyes. Magpatihulog ka mula sa tuktok na ito, hindi ka maano, hahangaan ka ng mga tao. Sin of pride. Ganon din tinukso si Kristo. Paulit-ulit lang yon hanggang ngayon. Kaya nga ang sasabihin, sa 1 John 2:16, ang kamunduhan, meaning lahat ng kasalanan ay maikakategorize sa 3 lang. Masamang nais o naisin ng katawan, hilig ng katawan, pagnanasa na nakikita ng mga mata, at yabang ng buhay. Diyan lang sa 3 na yan. Paulit-ulit lang. Kaya nga,
pwede ba sabihin nyo hindi sa katabi, sa demonyo. Kunyari, nandyan, impyerno. Kunyari, nakatingin tayo sa impyerno. Style mo, bulok. Sabihin natin 1, 2, 3. Style mo, bulok. Ba't nakatingin kayo sa akin? Di ba sabi ko dito? Yan kayo Pero alam niyo, seriously, kahit siguro sabihin natin sa Diablo, style mo, bulok. Sasabihin sa atin ng Diablo, style ko, bulok. Pero hanggang ngayon, natutokso kita. Nagogoyo kita, bentang-benta sa'yo. Totoo naman Hindi na natuto. Hindi na tayo natuto. Pinakita sa atin ni Kristo kung papaano natin malalampasan ang tukso ng Diablo. Kung titingnan po ninyo, hindi naman gumamit ng kapangyarihan si Kristo Nang tinutokso siya ng Diablo, hinayaan niyang tuksuin siya ng Diablo for 40 days. At hindi niya ginamitan talaga ng kapangyarihan bilang Diyos ito. Sa maraming pagkakataon, sasabihin niya sa Diablo, lumayas ka, tumahimik ka. Nung siya'y tinutokso, hindi niya ginamit yung kapangyarihang iyon. Nautusan ng Diablo, kusa na lang na umalis ito. Bakit? Bakit hindi gumamit ng kapangyarihan dito si Kristo? Bakit hinarap niya ito bilang totoong taong tulad mo, tulad ko upang ipakita sa atin na kung nakaya niya, kakayanin din natin. Yun ay kung ang ginawa niya ay gagawin din natin. Ano bang ginawa niya? Well, basic things. Dasal. Si Kristo ay laging nagdarasal. Si Kristo ay malapit sa Diyos dahil sa kanyang laging pagdarasal. Papaanong hindi matatakot sa atin ng Diablo kung lagi tayong nagdarasal? Kung tayo malapit sa Diyos. Makita pa lang tayo ng Diablo, manginginig na siya dahil ang nakikita niya sa atin kapag tayo malapit sa Diyos ay si Jesus. Doon pa lang liyamado na tayo at dihado na ang Diablo. At kung tayo malapit sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, malalaman natin ang Kanyang tinig. Makikinig tayo sa Kanya. Ang Kanyang salita, malalaman natin, maisa sa puso natin. At yon ang pupwedeng pangontra natin sa kasinungalingang ibibigay sa atin ng demonyo. Halimbawa, kapag tayo may pinagdaraan ng malaking problema, matindi, pupwedeng sabihin sa atin ng demonyo, hindi ka mahal ng Diyos. Pwede mong sabihin sa Diablo, yung sinasabi sa Jeremiah 31 verse 3, God loves me with an everlasting love. At sabihin sa iyo ng Diablo, hindi mo kaya ang problema. Pwede mong sabihin sa kanya yung sinasabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit sabihin sa iyo ng Diablo, hindi malulutas ang problema, hindi malalampasan ito, hindi magbabago ang taong ito. Pwede mong sabihin sa kanya yung sinasabi sa 2 Corinthians 4:17, these too shall pass. Brothers and sisters, may saktong bersikulo o aral ng Diyos para sa pinagdaraanan nating lahat. I tell you, tamad lang tayong magbuklat. The Bible is God's love letter for us. Alam niya matutokso tayo, alam niya masasaktan tayo, alam niya malulungkot tayo. Yung hinihingi natin sa Kanya sa panalangin, nakasulat na. Babasahin lang natin, isasabuhay lang natin. Magbasa tayo ng Bible. Of course, dapat basahin nyo pero hindi ko gustong konsintihin yung pagiging tamad ninyo sa pagbuklad ng Biblia. Kaya lang kung kinakailangan mo na, halimbawa, broken-hearted ka, type mo lang sa Google, Bible verses for a broken heart. Makikita mo na. At yun ang gawin mong mantra. Isip-isipin mo. Yun ang i-claim mo. Yun ang pangsopla mo sa kasinungalingang sasabihin sa iyo ng Diablo. Psalm 119 verse 11, I have hidden your words into my heart so that I may not sin against you. Itinatago ko ang salita mo sa puso ko para hindi ako magkasala sa iyo. Remember ang sabi ng ating Panginoon, sa puso ng tao nanggagaling ang kasamaan ng tao. Kaya't kung pupunuin natin ang salita ng Diyos ng mabubuting bagay, mabubuting mga bagay alalahanin thoughts, ang pusong ito, mahirapan ng demonyo na tuksuhin tayo. Anong laman ng pusong yan? Kung bakit lagi tayong nabubulid sa kasalanan. And so, it's just like, parang whether we let the Word of God keep us from sinning or we let our sins keep us from the Word of God. Ganun lang yun Sana yung unang piliin natin na yung salita ng Diyos na nasa isip at puso natin ang siyang maging dahilan upang hindi tayo malinlang sapagkat sinasabi ko po sa inyo, lahat ng kasalanan
ay may kinalaman sa kasinungalingang sinasabi sa atin ng dyablo. Pag binili mo ito, magiging masaya ka. Pag naranasan mo ito, magiging masaya ka. Pag gumanti ka, magiging masaya ka. Lahat ng kasalanang sinasabi sa atin ng dyablo ay may kinalaman sa kanyang kasinungalingang sinasabi niya sa atin na mas pinakikinggan natin kaysa sa salita ng Diyos na dapat ay mas tinatangkilik natin. No wonder ang sabi ng Panginoon sa mabuting balita ngayon, repent and believe in the gospel. Hindi niya sinabing repent lang. Ang sabi niya, believe also in the gospel. Hindi niya sinabing, you turn away from your sins lang. Ang sabi niya, go back to God and praise God. Hindi natin kayang magbago at magpakabuti ng nag-iisa. Kailangan natin ng tulong niya. In connection with this, ano pang ginawa ng ating Panginoon? Hindi niya in-entertain ang dyablo. Pansinin po ninyo, hindi nakipag-usap si Kristo ng mahaba sa dyablo. Isang salita lang, nasusulat, lumayas ka, tumahimik ka, tapos na. Hindi katulad ni Eva, in-entertain niya ang dyablo, kaya nagkasala siya. Umisip kayo at mag-interview kayo ng mga nabudol-budol. Sinisigurado ko po sa inyo, ng isa sa pinakaunang dahilan kung bakit nabudol sila, ay dahil nakipag-usap sila ng matagal sa nang budol sa kanila. Ephesians 4:27, do not give the devil a chance to work on you. Sapagkat pag binigay mo sa demonyo ang kaliwang kamay mo, hindi lang niya kukunin ang kanang kamay, pati buong pagkatao mo. Huwag mong bibigyan ng tsansa ang demonyo. Ang hirap sa atin, nakikipaglaro tayo sa diablo. Nakikipaglaro tayo sa kasalanan. Sabihin man nating ayaw nating magkasala, nakikipaglaro pa rin tayo. Parang ganito lang. Halimbawa, yung linyang yan ang borderline. Beyond that, kasalanan na. Okay? We are not crossing the line. Kaya lang ang problema, we are very near the line. Ayan na. Bakit tayo narito? Ay, gusto natin makipaglaro. Dito. Hindi, pero dito. Ganon tayo, aminin natin. Tayo may mga katwirang, makikipagkaibigan lang naman ako eh. Ano ba? Oo, makikipagkaibigan ka. Pero type mo siya. Honey, hindi ako magsha-shopping. Window shopping lang. Titingin-tingin lang ako. Promise, marami na nga ako. Sabi mo nga, marami na akong sapatos, marami na akong damit. Hindi ka magsha-shopping? Ba't pupunta ka pa ng mall? Bakit itetempo pa yung sarili mo? Tapos may mga dala kang pera. Titikiman ko lang. Matitikman mo pa? Kung masarapan ka, kung magustuhan mo. Diba? Yes, we are not crossing the line yet. But we are about to. Nandiyan ka na eh. Tandaan po natin meron tayong hilig sa kasalanan, ha? Pag sinabing hilig, nakahilig. May fallen nature tayo eh. Hilig or hilig. At kapag may hilig ka, kapag may hilig ka, pensyan ka, kapag nakaslan ka, hindi ka dapat dito. Kasi kapag nandito ka, nakaslan ka, nandun ka na. Dito ka, lumayo ka. Kapag ito'y mataas bang building, dito ka pupwesto, hindi pwede. Ulog ka. Alam mo na eh, bakit makikipaglaro ka pa? Alam po ninyo, modesty aside ha, kung ikukumpara ko yung pagiging pari ko mga few years ago, modesty aside, gusto ko lang i-bring out yung punto ko. Mas mabait ako ngayon. Mas paring-pari ako ngayon. Mas nagagawa ko productively, meaningfully. Sa awa at buti ng Diyos, ang gawain ko, ministeryo ko bilang pare. Mas magdadasal, mas nakapagsisimba ako, mas nakapagdarasal ako ng mainam, mas nakapagninilay ako, mas generous ako, etc. Sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pero kahit mas matatag ako ngayon kaysa dati, mas maingat ako ngayon kaysa dati. Totoo. Pwede ka namang sasabihin mo, matatag na ako, kayang ka. No. Hindi ka po pwedeng maging matatag lagi. Be on guard. Sabi nga ni San Pablo. Yung kumbento po natin, tad-tad yan ng CCTV. Tad-tad yan, sa hagdanan lang. 2, 3 CCTV yan eh. Pwede namang isa eh. At minarapat kong ganyan para hindi tayo manakawan. Hindi ng material na bagay kasi wala namang mananakaw sa atin. Para hindi ako manakaw. Ako. Yung ministeryo ko, yung biyaya ng pagkapari ko. Kasi dapat ingatan ko ito. Walang po pwedeng makapasok ng kumbento. Hindi rin ako po pwedeng makalabas ng kumbento nang walang nakakaalam. Nakikita yan. At binigyan ko sila ng kapahintulutan. At wala akong know-how sa CCTV na po pwede kong burahin. Hindi ko pinag-aaralan yan. Promise. Kasi gusto ko mabantayan ako. Wala sa isip ko, napakawala sa isip ko na magpapanig ako ng babae. Pero ayaw kong pakasigurado.
Yung van na sinasakyan ko, hindi tinted yun, lalong-lalo na sa harapan. So makikita mo yung kasama ko. Pag lumalakad ako, lalong-lalo na kapag malayo, lagi akong may kasama, mga kaibigan ko, na alam kong ang hangat ay ang pagiging mabuting pari ko. Madalas kung saan ako pupunta, alam yan ng nanay ko, ng pamilya ko, lalo tingkit ang sekretary ko, si Ate Cynthia na parang kapatid ko, parang nanay ko. Minamarapat kong ganun kasi gusto ko na mabantayan ako. Again, feeling ko, mas matatag ako ngayon. Pero kahit mas matatag ako ngayon, nag-iingat pa rin ako. Hindi ko bibigyan ng chance ang demonyo para nakawan ako. Bakit? Kapag ninakawan niya ako, ninakawan niya kayo. Ninakawan niya kayo. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang maranasan ang kapinsalaan ng kasalanan para lang masabi natin, oo nga, ayoko na. May mga nauna na sa atin. Sabi ko nga, paulit-ulit lang yan eh. So tingnan mo na, sino yung naunang nagbisyo? Sino yung naunang natukso? Sino yung naunang gumawa ng parang gagawin mo na kung hindi mo titigilan yung ginagawa mo? Walang nagsimula sa tukso na nagsabing, titikim ako, gusto kong maadik eh. Ite-text ko yung babaeng ito, gusto kong masira yung pamilya ko eh. Gusto kong masira yung pagkapari ko eh. Walang nagsimula ng ganon. Nagsimula lahat sa, okay lang to, kaya ko namang kontrolin eh. Doon nagsimula ang lahat. Kaya, huwag na nating hayaan na magkaganon. Huwag na tayong maglaro. Alam naman natin kung saan patutungo. Ay, let me end with this. Meron akong nakausap na gusto ko na niyang makipaghiwalay sana sa mister niya kasi puro na problema. In fact, ang sabi ng mga anak nila sa kanya, Ma, iwalayin mo na si Papa. Sobra na yung ginagawa niya. Sipin po ninyo, kung gusto mo makipaghiwalay, medyo solve na yung problema kasi payag na yung mga anak ninyo eh. Pero alam ninyo, kahit payag yung mga anak nila, ayaw pa rin niya. Bakit? Kitang-kita ko yung dahilan niya na habang umiiyak siya ay sinasabi niya, Father, broken family na po ako. Pati pa naman itong pamilya ko. Feeling ko dati niloko na ako ng isang lalaki, ng unang lalaki sa buhay ko. Yung tatay ko, nang niloko niya at niloko yung nanay ko. Ngayon, pati asawa ko, niloloko ako. Ang sakit-sakit, Father. Doon ko nakita yung isa pang side ng hirap ng broken family ka. Kasi magsisimula ka pa lang ng pamilya, hinakabahan ka na, at nandun yung konsiderasyon mo na manatiling buo ang iyong pamilya. Pero paano kung ikaw lang ang may gusto, yung partner mo nagloko? Ang hirap nun. Ay, sana maging faithful sa isa't isa. Mga lalaki, hindi nyo alam yung tindi ng iyak ng mga asawa niyo kapag niloloko nyo. Grabe. Kaya lang wala silang magawa. Nagpapakamartiris sila. Yes, para sa mga anak nila. Pero may isang side pala para na rin sa kanila. Lalong-lalo na kung sirang pamilya ang pinanggalingan na nila. Kaya sana maging faithful na Alam po ninyo, minsan di ba sinasabi natin, nagloloko ka, may mga anak ka. Nung una ang interpretasyon ko doon, makakarma ka. May mga anak ka, babae pa naman. Sige, yun ang unang interpretasyon ko doon eh. Pero hindi dapat ganun ang maging interpretasyon natin doon. Kasi hindi tayo naniniwala sa karma. Hindi tayo pwedeng maghangad ng masama kahit pa ang ginagawa ng ating kapwa ay masama. Pero nakikita ko yung koneksyon. Nagloloko ka, may mga anak ka. Kasi sino ba namang magulang ang gustong maloko ang anak niya? Kaya nga, di ba, may mga eksena pang sinasabi ng ama doon sa magiging manugang niya, kung sasaktan mo lang yung anak ko, ibigay mo, ibalik mo. Walang magulang ang magnanais na masaktan ng anak niya. Pero yun ba'y nasisigurado mo sa hirap ng buhay ngayon? Sa dami ng tukso? Nasisigurado mo ba yon? Come on, hindi! Hindi ka sigurado kung magiging maayos ang relasyon ng anak mo sa magiging asawa nito. Isang bagay ang sigurado at pwedeng makontrol mo. Ano yon? Yung bigyan mo ng isang buong pamilya ang anak mo sa pamamagitan ng pagiging faithful mo sa asawa mo, sa nanay nito, sa tatay nito, upang kung sa gayon, wag naman sana lokohin siya pagdating ng araw. At least masabi niya, yung unang lalaki sa buhay niya, yung tatay niya, yung unang babae sa buhay niya, yung nanay niya, hindi siya niloko. Dumating man yung pagkakataon, masira ang kanyang pamilya.
At least may pamilya siyang babalik-balikan kahit sa alaala, ang isang buong pamilya. Sana wag umabot sa ganyan, ha? Kasi sabi ko nga sa inyo, marami ng ganyan. Huwag na nating dagdagan. Umiwas na tayo sa tukso ng kasalanan sapagkat hindi lang naman tayo ang maapektuhan. Madalas, ang mas naapektuhan pa nga, yung mga kawawang walang kinalaman. Mas kawawa sila kasi wala naman silang kinalaman eh. Wala naman silang kasalanan eh. Huwag na nating dagdagan. So kung may ginagawa tayong mali, iwasan na. Kung nandiyan na mga tukso, lumayo na. Kung nagkamali, bumawi. Bumawi. Maawa tayo. Nakonsensya tayo. Magpakabuti tayo.